Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 8,347 guys, and believe me, I'm very grateful. I love you all. Mahal na mahal ko po kayo. God bless you all. Ingat po tayo palagi. Okay, sige, ang pag-usapan po natin today ay yung dyan sa Maynila, no? Okay, recently po nag-survey po ang Okta survey, no? Kilala na po ang Okta survey, parang nahahalintulad na rin natin ang Okta survey sa Pulse Asia at saka SWS at saka iba't ibang mga survey firms, no? Including yung sa DZRH. Yung Okta survey na yan, nakilala yan dahil dun sa COVID, no? COVID dahil sila po yung nagsusurvey ng mga kung ilan na po ang mga casualties, kung ilan na po ang may COVID sa ating bansa, at kung tama pa ba ang mga ginagawa ng gobyerno, no? Nag-survey din po sila sa presidential at saka sa mga senatoriables last time around, and talagang halos pumaparehas din po sila sa SWS at saka sa Pulse Asia, no? Ngayon, nag-survey po dyan sila sa Maynila at talaga naman hindi na po nakakapagtaka ang mga bagay-bagay na resulta ng kanilang survey dahil nga po lamang na lamang at yamadong-yamado at talagang kakain ng alikabok at mapupunta sa kangkungan si Mayora Hani Lacuna Pangan, no? Sakaling matuloy ang banggaan ng dating alkalde na si Yorme sa lungsod ng Maynila na si Isko Moreno Domagoso o mas kilalang Yorme, no? Yorme Isko Moreno at si Mayora Hani Lacuna Pangan, malaki ang posibilidad na manalong muli at makabalik, no, bilang mayor ng Maynila si Isko Moreno. Kasi na nga naman, based sa action ni Isko Moreno in the past, talaga naman nakilala siya sa ganun, no? More on prevention side, no? Hindi pa nangyayari, nandun na siya. Kumbaga, maliit lang naman kasi ang Maynila in comparison sa Pilipinas, no? Hindi nakakapagtaka na kayang-kaya mong ikutin na hindi nalalaman ng iyong constituents, no? Rumuronda, no, si Yorme, no? Madaling araw, hating gabi after opisina, no? Lunch break, naglalakad-lakad sa paligid. Nakikita niya mismo ang mga suliranin ng Kalakhang, Maynila. Nilinis niya ang kapitbahay ng City Hall, no? Yang ng Bonifacio Shrine, no? Wala na mga ebak-ebak diyan. Sorry po sa mga kumakain, no? Yung mga hindi echas, kumbaga, no? Ang tawag ni Yorme diyan, no? Yung mga diyan sa ang pangit na naman ngayon, no? Yung mga underpasses diyan, ang pangit na naman ngayon. Yung mga baha diyan, napakapangit na talaga ng Kalakhang ng Maynila, lungsod ng Maynila na tinuturing nating capital ng Pilipinas, no? Okay. Yung sa survey ng Okta Research na isinagawa noong Hulyo 6 to 10, no? Ano lang yan, ilang 2 weeks, 3 weeks lang yan, papalo ng 86% ang boto ni Yorme Isko. Malaki yan, samantalang nasa 8% lang naman ang boto ni Mayora Hani Lacuna Pangan kung sakaling ganapin na ang halalan sa Maynila. Pero syempre matagal pa po yan, no? Pero alam na natin ang pulso ng mga taga Maynila, ang mga batang Maynila. Alam na nila kung sino ang kanilang iboboto, no? Tayo naman as observer, tayo, no? Alam natin, no, ang kakayanan ni Isko Moreno na patakbuhin ang Maynila. Interesado din tayo. Kumbaga, pwede tayo i-consider as stakeholders kasi nga naman dinadaan-daanan natin diyan. Pumapasok tayo sa trabaho, nagso-shopping tayo diyan, namamasyal tayo sa capital city of the Philippines. Kaya tayo concerned din tayo kung ano ang pwedeng ibigay ng Maynila, no? Kahit pa pumasok sa bakbakan si Senadora Amy Marcos, tataka nga din po ako itanong natin kung si Amy Marcos ay talagang registered voter ba dyan sa Maynila o hindi. Kung hindi naman, bakit natin siya ipapasok? Anyhow, napapaulat kasi umanong nagbabalak na tatakbo sa pagka-alkalde, tatampakan pa rin ni Yorme Isko ang kanyang mga kalaban. Actually, pangalawa si Amy Marcos, no?
ano rin naman, 15% yata, pero 75% si Isko Moreno, 8% naman si Mayora. Ganun pa man, tambak pa rin kahit na sumali ito si Senador Amy Marcos. So ang payo natin kay Amy Marcos, stay put ka lang sa Ilocos Norte o di kaya naman mag-senador ka lang, no? At least senador, number 6, 7 ka no? Pero kung maging three-way race ang halalan sa pagitan ni Yorme Isko Moreno, Senador Marcos Isko Mayor Hani Lacuna Pangan, ay hinuli ko na si Mayor Hani Lacuna dahil nga naman ay hindi ito parang wala, no? Parang nuisance candidate, no? Papalo pa rin ng 75% ang boto ni Yorme, samantalang 17% lang sa senadora at 7% lang sa kasalukuyang alkalde. Nagtataka tayo na bakit ganun? Bakit po ganon ang numero ng incumbent mayor, no? Ay, nako. Ibig po sabihin niyan ay halos walang nagawa diyan sa Maynila ang mayora, no? Talaga sumusulong pa. So, ibig sabihin nun, hindi sapat. O di kaya naman, alam na niya ang numerong ito, na brief na siya dito, na sabihan na siya dito, kaya wala nang choice, kundi lumusong sa baha. Ang naturang Octa Research Survey ay isinagawa sa pamamagitan ng panayam sa 1,200 residente ng 6 na distrito ng lungsod ng Maynila. So, ibig sabihin, sample lang po ang kinuha ng Octa Research. Tama lang din naman yon kasi scientific naman ang nature nun. Nauna nang napaulat na maaaring bumalik si Yorme Isko sa pagka-alkalde ng Kapitolyo ng Pilipinas sa nalalapit na 2025 elections. Nako, hindi na tayo magbobolahan dito. Babalik yan, tatakbong mayor yan kasi hindi posisyon ng ganito si Yorme Isko Moreno kung hindi siya tatakbo sa 2025 election. Ngunit nanindigan si Mayora Hani sa isang panayam na tatakbo pa rin siya para sa re-election. Nako po, kung ako sa inyo, Mayora, hindi na po ako tatakbo bilang mayor ng Maynila. Nagsalita na ang inang bayan ng Maynila, no? Kung ako sa iyo, parang saving grace, tatakbo na lang ako bilang congresswoman ng iyong distrito. Matatandaan na magkaalyadon tumakbong Isko Hani tandem sa Maynila noong 2019, natalo nila, no? Matapos nilang talunin sina dating Manila City Mayor Erap Estrada, dating Presidente Erap Estrada, at ang kanyang running mate na si Amado Bagaching, no? Ayun po. Kaya talong-talo pa rin talaga. Walang sinabi ang Hani Lacuna, Yul Serbo. Okay? Nakita nga po natin si Yul Serbo na sa isang Facebook post o reel. Tatawa-tawa pa habang nagvi-video, doon kasama niya si Hani Lacuna na nagpapamigay ng mga goods sa ating mga kababayan dyan sa Maynila. No? Nako. Okay, so mananalo po si Isko Moreno. Yan po ang ating pakabangan hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye!